At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na issue ang muling sumiklab sa ating bansa matapos na pangalanan ni Vice President Sara Duterte ang ilang senador na umano'y sangkot sa mga kasong katiwalian. Ang pahayag na ito ni VP Sara ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga netizens at ngayon marami sa kanila ang litong-lito at naguguluhan sa mga detalye ng isyong ito. Ayon kay Vice President Sara Duterte, may mga senador na daw na may kinalaman sa ilang iligal na transaksyon na nagdulot ng pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Hindi pa tinukoy ni VP Sara ang mga pangalan ng mga senador na ito, ngunit nilinaw niya na ang mga kasong ito ay seryoso at may malalim na epekto sa mga mamamayan. Ang mga aligasyong ito ay magdudulot ng maraming tanong at hinala sa integridad ng mga miyembro ng Senado. Dahil sa pahayag ni VP Sara, nagkaroon ng magkakahalong reaksyon ng mga netizens. May mga nagtatanong kung bakit ngayon lamang lumabas ang mga akusasyong ito at kung may sapat na ebidensya upang mapatunayan ang mga paratang. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay isang taktika upang ibaling ang atensyon sa ibang issue at itago ang malaking problema sa gobyerno. Ang isyong ito ay may malaking epekto sa politika ng bansa lalo na't ang mga senador ay may mahalagang papel sa paggawa ng mga batas at pag-audit ng pondo ng gobyerno. Kung mapapatunayan ang mga paratang, malaki ang magiging epekto nito sa tiwala ng publiko sa Senado at sa buong administrasyon. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing maaaring may iba pang dahilan kung bakit inilabas ni VP Sara ang akusasyon tulad ng pagpapalakas ng kanyang posisyon sa politika. Habang wala pang opisyal na pahayag mula sa mga senador na tinukoy, inaasahan na magkakaroon ng mga investigasyon upang masusing tuklasin ng mga aligasyon. Ang mga eksperto sa batas ay nagsabi na ang pagkakaroon ng sapat na ebidensya ay magiging susi sa pagpapatuloy ng mga kaso laban sa mga sangkot na senador. Sa ngayon, tinitingnan ng mga otoridad ang mga dokumento at testimonya upang makuha ang kabuuang larawan ng issue. Huwag palampasin ang mga susunod na development sa controversial na pahayag ni VP Sara Duterte. Habang tumitindi ang mga reaksyon mula sa mga netizens at politiko, tiyak na magiging malaking bahagi ng ating kasaysayan ng mga susunod na hakbang hingil sa isyong ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sabi ni Riverside, per VP, ba't daw siya sasagot sa member ng Congress na may utang sa law firm ng mister niya na sa convicted at sa tatay na panahihingi ng sorry para sa kanyang congressman na anak? Well, these are the details. Pero ang sinasabi niya initially was this: they have no jurisdiction over her, hindi siya constituent at wala silang karapatan na sunugin yung oras niya. Vilma Verona says, VP Sara is very composed just now sa press con niya. And she says not to go to Batasan, instead magtrabaho daw po na lang muna para sa Christmas. May pang Christmas ang mamamayan. Sinabi niya yan. Parang andun po ako sa chat group. Andun po ako sa Zoom. I don't think that's what she meant. She didn't say that to other people. Diba? Hindi siya nanawagan na huwag kayong pumunta. Walang ganun. Sabi ni Team CPA, VP Sara is so brave, pumunta talaga sa lugar ng mga crocs. Salute her for supporting her staff. So brave of talking about Penguin. Kaya taga Leyte, mamulat na talaga kayo, never vote that mamal. Oh, ito maliwanag. Sinabi niya talaga, heavy luggage, yung maraming bagahe yan. Diba? So, nag-ano na siya, nagsasabi na siya. Sabi ni Huntin siya, it's given that Malacanang uses the Congress for their own benefit, hugas kamay. Okay, sabi ni Maria, nagsabi po, attorney. In that case, kayo, that's up to you. Pero kung ako, I would still go to EDSA if I could, kasi andun yung mga tao. And it's time for us to get to know each other. Pakisabi, kung magsasite po kayo ng batas, lalo-lalo na sa ligang batas, isulat niyo po yung buong provision ng sa gayon mapag-usapan.
para dun sa mga sa mga moderators, please call attention to whatever needs to be cleaned up. Hindi ko matiis na manood ng Wadcom, nakakabwisit. Puro 80-80 na. Pwede po ba ang normal na mamamayan ang magdemanda sa hukuman pinagagagawa ng mga congressman? Kailangan kasi actual case and controversy. So ano yung violation ng right mo? Kung bakit pupunta ka sa hukuman for that? So ano yung mga elemento ng mga kaso? So kailangan may batas, may nagawa na violation of that law, at ikaw na may personal na apektado ng ganon, ikaw po ang na perwisyo, ikaw ang na damage, and so on. Sabi ni Ma'am Marlene, pero nasa atin pa rin ang desisyon kung talagang gusto natin. Okay. So, yan, maliwanag na sinasabi pala daw ni VP. Hindi ko talaga narinig yung part na yon, pero sige, baka na distract ako. So kung sinasabi niya wag pumunta sa batasan, wag pumunta. Ako, susunod ako. Gusto natin siya yung leader natin, susunod ako. Pero wala naman siyang sinabi na wag pumunta sa EDSA. Sabi ni Max, she should show what she spent the money on. Millions of our money din yun. Where did she spend all our money? I want to know. Of course, you can know. Pero it is, when it comes to confidential funds, the rules are simple and clear. Confidential and intelligent funds. There's a reason for their confidentiality. Now, bakit mo gugustuhin yan? Kung ibibigay yan sa'yo, the reason pinoprotektahan ng confidentiality or ng secrecy ang paggastos ng confidential or intelligence funds, ito ay dahil may mamimiligro kung ilalabas yan. So I'm sorry kung gusto mong malaman yung mga ganyan. But the law actually bars it. The law recognizes it. In fact, the operations of government require confidentiality on certain activities because otherwise, we will not be able to save the country. Halimbawa, tama ba yun? Sasabihin ninyo, transparency in government. Paano kung may magtanong, gusto kong malaman kung saan ang susunod na operation ng whatever brigade ng X-brigade at saka ng ganito-ganito na platoon. Bibigay ba natin yan? Doon maliwanag. Diba? Pero, pag hindi mo talaga alam, dahil hindi talaga sinasabi ang operations, gusto mo to break the code of the protection of confidentiality and quite possibly put lives and operations in danger. No, sir, you're not entitled to that. In fact, kinikilala ng Korte Suprema that there are instances now protected against the freedom of information, national security, diplomatic negotiations. Lahat po yan protektado ng batas. So kahit sabihin mo, magpakabratinela ka, tapos sabihin mo, hindi, gusto ko talagang malaman, and put other lives in danger, para kang nag-post ng codes to the red button. Diba? Sabihin mo, subject to transparency ba yan? Furthermore, why do you want to know yung kanya lang? Kung ang purpose is in aid of legislation, looking into just one agency does not provide you with a clear picture of what is really going on. Sabi ni John Pisuena, auditing procedures lie with COA, not Congress. Documents pertaining to confidential funds are confidential. So, kaya nga. Pero they're so mayabang now na nilalabas nila, sinasabi nila, yung, di ba, ang sinabi pa nga nitong si Congressman Manuel, ay, parang sinasabi niya was that, we're Congress, we can get any of that. Yes, you can get any of that, but you have no right to publicize any of that either, or all of that.
The law protects it. Ngayon, kung i-violate natin kasi mayabang ang Kongreso at wala silang pakialam kung anong kinukompromiso natin, papayag ba tayo na ganun lang? Siguro hindi nyo nakikita kasi nadadala kayo sa argumento na kailangan malaman yung ganito. Talaga? As a matter of principle, we have to protect the people. Worse, gagawa sila ng batas na hindi ka na pwede mag confidential funds, hindi na pwede na na hindi na pwede mag confidential operations. Sino may sabi? Yes, unconstitutional yung ginagawa nila. Kanina pa po kami nag-explain dito. If you want to see the replay, nandun po sa YouTube. Okay. Ann Enggalan says, ngayon pa ng pangalang di na sila sumusunod sa batas. Lalo pa siguro, attorney, pagdating sa mga boto natin, paano pa tayo nito makakasiguro? We can't. Ay sus, mga questions of helplessness, pwede ba? Diba? Mga sasabihin, anong gagawa? Ano ba yan? Sino magko-correct? Sinong gagawa nito? Bakit? Nung nagtanong, pwede bang ordinaryong mamamayan mag-file? Hindi pwede. Pero ang ordinaryong mamamayan, pwedeng magsalita, pwedeng magpahayag, pwedeng magpakita na hindi na nakakatuwa ito because any person with a modicum of understanding about what constitutes fairness will understand what's going on here. Sabi ni Melvin, napaka-abusado ng mga animal sa Kongreso. Armand Herbolado says, nakakamiss ang mga magagaling na mga members ng Congress like Joker, Mitra, Lorna Verano Yap. Okay? Who stand with the people and not for any talongges na tambalos-los speaker. Sabi ni Kanashi, I think YVP natin committed to file lawsuit against the congressmen kasi sa June lang sila and their office gusto niya mahubaran sila itself sa ginagawa nila. Iba tactics ni VP. I think you mean iba ang strategy. Ano mangyayari pag naubos na ni BBM ang pera ng bansa? We will go into a depression. Sue Ann says, yung mga left-leaning congressmen gusto nila ilabas kung saan ginagamit CF ng OVP. Yes, because it weakens the capability of government agencies that are not related to national security to assist the national security-related agencies. Sherilyn says, only in the Philippines na lahat ng buhaya sa Congress na hindi pa abogado at convicted pa ang matapang na mag-contempt pag di nila trip ang sagot ng tao at magmamatalino dyan na daig pa legit na abogado. Sabi ni Real Talk Memes, grabe mga politiko na to nakakahiya. Sabi ni Good, as per COA, GOCC, NGA, and LGU also had confidential funds, while OVP is singled out to be investigated by this kangaroo HOR committee. Yun nga yung sinasabi natin. If you want a clear picture of how this is used, in order for you to make legislation, in order for you to exercise your oversight functions, you can't just look at one. Barubala nang gusto ni Tambalos-Los. Let's give it to him. We content creators must maging harsh. Ito pa, dun sa interview sa IBC 13, short interview with Speaker Martin Romualdez, ano yung sinabi niya? Punta na lang siya.
Essentially, sinasabi niya na itong mga tao mo nakukulong dahil sa'yo. So, blackmail. Di ba? Hindi ba blackmail yon? Coercion? Bakit hindi yan sinasabi sa hearing? Kasi walang opportunity. Kinokontrol nila. What's the probability that Paul will be pressured to do the wrong thing? Halos lahat na nga na pressure to do the wrong thing. Tignan nyo nga yung affidavit ni Garma, pabago-bago. Real Talk Meme says kapag ayaw nila sagot ng resource person, contempt agad. Nagtanong pa sila, ayaw naman nila tumanggap ng paliwanag. Feeling nila sila lang ang tama. Grabe, nakakahiya sila. Sabi ni Colme, true, mga power tripping. Ma'am Marilyn Otaza says dapat kasuhan ng mga Congress na hubad ko para di mamihasa. Remember this. Okay? Remember this, ha? Tandaan po ninyo yan. Hindi pupunta sa hukuman si VP Inday to file a case na may penalty. Most likely, but for all you know, may crime. Pero kung may makita silang crime, of course, she has to file that. A petition for certiorari. Rod SF4 says, sa case po ng Kong ng one rider na father niya may-ari ng construction na awardan ng DPWH. What is the question, sir? Nasa House of Crocs pa si VP Sara. She will be there for as long as may nakadetain siyang tao. Mavi Kadwa says, hindi pa napupuno si VP Inday. Waiting lang siya may gawin pa na mali ang Congress. Sure, sa sambulat galit ni VP, always guided siya ng batas. Jesus, galangin. Sabi ni Benjamin Domingo, kung pwede po maghanap kayo ng ibang place ng people power, masikip na dyan. Marami ng flyover at saka galangin yung place na yan. Anong gagalangin doon? Ginawa nga nilang pribado yung lugar na yan, samantalang bahagi yan ng isang bahagi yan ng kasaysayan natin. Ang i-require ko, gusto nyo ng galang, galangin nyo yung paninindigan ng taong bayan in the exercise of our right to free speech, for assembly, and to petition for redress of grievances. Nakasaad yan sa saligang batas. Yung sinasabi nyong galang, wala yan dun. Hindi natin sinasabi na magkakaroon ng pagbabago simply because you went to EDSA. No. Pero it will create momentum. It will force people to stand up and notice. And these people are the ones that have their fingers on the levers of power. Sabi ni Rod, bawal ba yon yung one-rider compo na tatay niya may-ari ng construction firm? Kailangan ipakita ninyo na may nexus, may ginawa ba siya para makuha ng tatay niya yung kontrata na yon. May control ba yung congressman na yon dun sa proyekto na yon sa government side? Siya po ba ang nag-allocate ng pera para dyan? Nasa lugar ba niya yan? Siya ba ang author ng bill para mag-allocate ng pera at ma-legitimize yung proyekto na yan? You have to show the nexus. Kung mayroon pong nexus, then of course, bawal. But simply showing a relationship will not be sufficient for you to file a case. Okay na? Okay. Now, ang next step dyan is, kung walang nexus, ipakita ninyo na may ginamit siyang influence. Okay. Kasi by itself, hindi po yan bawal. Kung meron kang relative na congressman, tapos nanalo ka ng kontrata, okay pa yon. Pero kung may ginamit ka na impluensya, yan po ay pinagbabawal ng batas.
Sabi ni Ma'am Lorena, galit kami dahil sobra ng kagaguhan ang ginagawa ng Quadcom sa OVP personnel at sa VP mismo. Dapat sila ang ikulong dahil may mga kaso din sila.